Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, sinipag na naman po ang Aklita. Balik YouTube na naman po tayo for 2024. Ayan. So for today's video po is sasagutin po natin yung mga frequent questions regarding po dun sa previous video ko regarding USP method. So ang magiging atake ko po dito sa video na to is para siyang direct to the point na parang question and answer portion. So if you guys are ready, let's go sa go! Ito na nga mga mi, yan. Before po tayo mag-proceed sa Q&A portion is first, ito po talaga. I-assess nyo muna kung asa ang phase kayo ng menstrual cycle nyo na nagdo kayo ng partner mo before ka magmagaling. Charot. Before ka mag-decide na mag-take ng USP method. Kasi meron naman po tayong tinatawag na safe days. Pero minsan meron din mga variables na nagto-throw off doon sa safe days natin. So, pag alam mong medyo delix, then consider taking USP method. Pero pag alam mo naman na nasa safe side ka, di ang saya-saya. Charot. Then you don't have to take it. Pero wala naman po talagang safe days. Pero kapag regular ka, ayan ha, regular. O, sinabi ko regular. Ulit-ulit, regular. Marami na naman magtatanong, paano po pag irregular? Ganyan. So, ibang video naman yun ha, kapag irregular. So, anyways, so kapag regular ka, mostly is safe ka 5 days before and 5 days after ng menstruation mo or ng period mo kasi hindi ka pa nag-ovulate, ayan. So, medyo nasa safe side ka pa nun. Ito, isa po sa mga variables. So, don't forget na yung mga little swimmers, ganun talaga, little swimmers, galing sa mga lalaki, is pwede po siyang mabuhay or viable po sa loob ng uterus naming mga babae hanggang 5 araw. So, for example, natapos yung period ng partner mo ng Sabado, di ba? And then, nagdo kayo on that same day. So, pwedeng mabuhay yung mga little swimmers na yon ng Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang 5 araw doon sa loob ng uterus naming mga babae. So, make sure na hindi ka fertile or nag-ovulate doon sa time frame na yon. If so, then consider doing USP method. Ito isa pa po sa mga variable, no? Yung egg cell po natin mga babae, ayan. Nabubuhay po siya or viable po siya up to 24 hours. So, parang kapag lumipas na yung 24 oras, parang considered na nasa safe side ka na. Pero, nagba-vary nga po kasi yung cycle natin mga babae and dapat sureball ka kung paano mo i-track yung ovulation mo. So, meron dyan yung mga app tracker, ganyan. Kasi, for example, sabi ng app tracker mo is nag-ovulate ka ngayon Friday. Friday namin ngayon pero pinost ko Sabado. Pero Friday namin ngayon. So, nag-ovulate ka ng Friday, sabi ng tracker mo. And then, sabi mo, tapos na ang 24 oras, pwede na magsaya, ganan. So, nakipagdo ka ng Sabado, pero nag-ovulate ka naman talaga ng Sabado, tapos hindi ka na nag-take ng USP method, kasi nga akala mo, lumipas na yung ovulation day mo ng Friday. So, alam na this, binyagan na after 9 months, ganan. Charot. Ilang tablet nga ba talaga ang kailangan i-take? A total of 8 pills po yung kailangan yung i-intake. Pero, nag-vary po yan, depende po sa dosage content ng pills na gamit nyo. So, for example, 8 AM is nag-take ka ng 4 pills. So, after 12 hours, pagkalipas ng 12 hours, i-take mo ulit yung remaining 4 pills. O, diba? Ang galing ko sa math, diba? Charot. So, alam ko ang next question nyo, ano ba yung tama or correct na dosage? O, diba? Ang galing ko. Nabasa ko yung isip nyo. Charot. Anong dosage at brand ng pills ang pwedeng gamitin sa USP method? So, eto na nga, diba? Papunta na tayo sa dosage me. So, as long as yung pills po na gamit nyo is meron po siyang component na dalawa. So, estrogen po at saka progestin. So, sa estrogen, kailangan ng at least 0.1 milligrams which is equivalent sa 100 microgram ng ethinyl estradiol. At yung progestin naman po, kailangan ng at least 0.5 milligrams which is equivalent sa 500 micrograms ng levonorgestrel. Tongue twister, be! So, since dahil hindi po the same yung mga dosage component po ng mga birth control pills, there are times that you need to take more pills po para ma-meet yung required dosage ng estrogen at saka ng progestin. And that's okay. So, eto na, magbibigay na ako ng example, di ba? Ito na. So, eto na nga example mga mi. Ayan. So, for example, meron kang gamit na pills. Yung ethinyl estradiol content ng pills na gamit mo per pill is 30 microgram. Yung levonorgestrel naman, yung dosage content ng pills na gamit mo is 100 microgram per pill. So, dun muna tayo sa ethinyl estradiol. Ang sabi natin, ang required na dosage is at least 0.1 milligrams, which is equivalent to 100 microgram. 30 microgram lang yung isang pill mo. So, ilan dapat yung iinumin mo? So, 30, 60, 90, 120. So, 4. Baka hatiin mo pa yung isa para eksakto 100. Grabe ka naman, kalok. Huwag naman ganun, me. So, 4. Okay na tayo sa ethinyl estradiol. Sa levonorgestrel naman tayo. So, per pill mo, 100 microgram, di ba? Ang required is
0.5 milligrams, which is equivalent to 500 micrograms. 100 microgram lang per pill mo. So, ilan dapat na pills? Dapat 5. Kasi mamimit mo yung 500 microgram, hindi siya pwedeng 4, kundi 5, ganyan. So, dun tayo sa 5. So, 8 a.m. for example, i-take mo yung 5 pills. After 12 hours, i-take mo yung remaining 5 pills. Carry? Kapag mag-explain me, bayan ang init. Ano naman yung mga common side effects? Dito naman tayo side effects kasi napagod ako dun sa dosage me. Common side effects po niya is yung nausea and vomiting. So, nahihilo ka, yung feeling mo nasusuka ka dahil po ito doon sa biglaang pagtaas ng estrogen level doon sa katawan mo. So, parang shocking yung katawan mo. Parang, ay, wait, like, what's going on? What's happening? Ganun. So, in my experience po is mas okay po siyang i-take after a meal or after a food intake. Normal bang mag-bleeding or duguin after mag-take ng USP method? So, pwede ka pong maka-experience ng spotting o kaya ng irregular bleeding within the first week po na pag-take nyo ng USP. Pwede rin pong mapaaga or maging late yung period nyo. And in my experience po, lagi po siyang mas maaga. Like 1 week earlier than my actual period. And hindi po siya heavy flow. So, parang feeling ko parang hindi malinis. Ganun. Ewan ko ako lang ba? And makaka-experience ka rin ng mild fatigue, yung parang feeling mo, pagoda bells ka, ganyan, tapos bloated ka, pero ginusto ko to, diba? Decision ko to, diba? Charot. Yan. Pero nare-resolve naman po yung mga yan without further medication. Paano pag nagsuka ka after mo mag-take ng USP? Yun eh. Charot. So, if nagsuka ka less than 2 hours after mong i-take yung pills mo, is unfortunately, kailangan mong i-retake or ulitin yung pills mo. Kasi hindi pa siya fully nabobroken down at na-absorb ng digestive tract. So, if nagsuka ka naman after 2 hours or more, is hindi mo na siya kailangang ulitin. Ano naman pag dinadiarrhea ka? Good question. Ako lang din. Pag may diarrhea ka ng 24 hours, so meaning 3 or more loose watery stools, hindi rin siya fully na-absorb ng digestive tract natin. So, consider retaking the pills. Kailan ba dapat gawin ang USP method? So, meron ka lamang pong within 5 days para po i-execute yung USP method. Pero, it's much better and mas effective po siya if taken siya as soon as possible. So, within 5 days, for example, is nag-do kayo ng Saturday. So, meron kang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, para gawin po yung USP method. Pero wag niyo na pong hintayin na yung pang 4th and pang 5th day para po sure na mas effective po yung USP method. Carry? Eto, effective ba ang USP method kapag nasa fertile days ka na at malapit ka na sa ovulation? It's too late na po kapag nandun ka na sa fertile days mo, most especially kapag a day or 2 before your ovulation day or kapag during your ovulation day. Kasi once na tumaas po yung LH or yung luteinizing hormone mo, is mahirap nang i-delay or i-prevent yung ovulation. So, baka hindi na niya ma-prevent yung possible pregnancy. Carry? Eto, paano kapag regular na nagpipills ka naman talaga, pero nakalimutan mong mag-pills doon sa araw na nag-do kayo ng partner mo? So, kapag regular na nagtitake ka ng pills at nakaligtaan mo once, tapos nakipag-do ka sa partner mo at that time, hindi nyo po kailangang mag-take ng USP method kasi hindi ka pa naman po nag-ovulate at that time. It takes time for your body po to adjust para po ma-regulate ulit yung cycle nyo. Pero, kapag nakalimutan nyo 3 days consecutive or sunod-sunod, is consider taking USP method po. Tapos, yung mga nagtitake po ng progestin-only na birth control pills, na makaligtaan lang po nila ng maski 3 hours, is kailangan i-consider po nila ang pagtitake ng USP method. So, dyan po sa Philippines, I believe mostly yung mga birth control pills po is COC or combined oral contraceptives at hindi po siya progestin-only pills. Ito po, pwede bang gamitin yung mga natirang pills? Yung aso ko po humihilik. Kala ko tuloy may motor, ayun po siya. Kapag daily or regular birth control pill taker ka po at kailangan nyo pong mag-USP method, is I recommend na bumili na lang po kayo ng bagong banig ng pills at doon nyo po kunin yung pang-USP nyo. And then, i-resume nyo po yung regular birth control pill take nyo doon sa old na banig na gamit nyo. Kapag naman po hindi kayo nag-birth control pills at nag-USP method ka lang, pwede kang mag-start ng bagong banig if bet mong mag-start ng birth control pills. Pero kailangan mong maghintay or mag-wait ng 7 days bago ka makipag-do or gumamit ka ng other protection bago ka makipaglandian. Charot. Safe ba ang USP method sa lahat? In general, yes. Pero kapag over 35 years old ka at naninigarilyo ka, hindi ito ang best option para sa'yo dahil sa increased risk po ng blood clots, stroke at heart attack dahil po sa mataas na estrogen level nito. Pwede bang gawin ang USP ng ilang beses sa same cycle? Hindi naman po, pero yun lang, may increased
bleeding episodes in between your period at gusto mo talagang maranasan yung mga side effects ng nausea, vomiting, bloatedness, tiredness, ganun, kaloka. Ayan. So, i-consider mo na lang yung pagtitake mo ng regular or daily birth control pills o kaya yung options na long-lasting or more effective type of contraceptives. Unless hindi talaga may iwasan, talanding to, ha? Charot. What if hindi mo alam na buntis ka at nag-USP ka? Brainy. Wala naman pong scientific evidence na nagpapakita or na nagpapatunay na harmful po ang USP method sa developing fetus if mistakenly taken. At hindi rin po ito nakaka-apekto or nakaka-affect sa ability ng isang babae na magbuntis in the future or magkaroon ng infertility issues. FYI po, hindi po nag-work ang USP method kapag nagkaroon na po ng implantation. Meaning kapag nagbo-burrow na po or nag-a-adhere, nag-a-attach na po yung blastocyst doon sa uterine wall or endometrium naming mga babae. So basically po, ang USP method is dinidelay niya lang po yung ovulation, so yung pagmi-meet po ng little tumors at saka ng egg cells, and hindi po siya nag-i-induce ng abortion o kaya act as an abortifacient. Eto po, pwede bang installment o kaya hati-hatiin yung pag-take ng pills? Hati na nga sa dalawa, di ba, every 12 hours nga, di ba? So anong ibig kong sabihin? So doon kasi sa previous video ko, may nagtanong, nag-take daw siya ng 1 pill and then napanood niya yung video ko na dapat 4 pills pala yung kailangang i-take. So, okay lang bang i-take daw yung remaining 3? So, after a day na nun napanood niya. So, syempre, hindi, mga mi. Ayan, hindi yun pwede kasi hindi mo mamimit yung required dosage na kailangan in a specific time frame. So, just like any other medication, hindi siya pwedeng tingi-tingi, hindi siya pwedeng hati-hatiin kasi malilesen yung effectiveness ng medication. Kailan ka naman dapat mag-pregnancy test after mong mag-USP method? So, pwede ka na pong mag-PT or pregnancy test kapag hindi ka pa po dinadatnan within a week ng expected period mo to rule out pregnancy, or kapag marami ka naman pong pera, PT lang ng PT. Ganun, charat. Kailan naman pwede gamitin ang USP method? So, pwede ka pong gumamit ng USP method kapag nakalimutan mong gumamit ng condom or other contraceptive form, kapag na-miss mo yung birth control pills mo ng 3 or more consecutive days, kapag nag-change ka ng birth control patch, kapag more than 4 weeks late ka na sa depot shot mo, kapag nabutas yung condom, nag-slip yung condom, kapag may failure ng withdrawal, and worst case scenarios kapag may sexual assault or rape. Eto guys, out of topic, pero kailangan ko na talagang mag-rant ng mabilis eh. Kailangan ko talagang ilabas ito kasi medyo sensitive kasi ako eh. Charot. Hindi. I'm here naman guys to impart my medical knowledge that I know and learned as a registered nurse. So I don't need anyone, hindi ko kailangan ng sino man discrediting me. Kasi hindi daw ako doktor, ganyan. So ano, bawal mag-content na ganito pag nurse, ganyan. Suntukan na lang oh. Charot. Mas okay din daw pag seryoso ako. Hindi ko nga personality yun, diba? So this is how I do and deliver my videos, and I think that's what sets me apart from other content creators with the same niche. So, kapag hindi mo bet yung delivery method ko, edi next video mo na lang, diba? Hindi naman mahirap yon. And kung baklang-bakla ako magsalita and I throw jokes and punches here and there, hindi naman ibig sabihin na hindi na ako reliable, baklang to. Ulitin ko lang po guys, hindi po YouTube ang primary source of income ko. I am a work from home case manager nurse. So, secondary na lang po talaga sa akin yung views at saka yung monetization. So, ang goal ko po is maka 100k para ma-achieve na po natin ang silver button, di ba? So, the least you can do na lang po is support. Ayan, wag pong nega sa Comsec, wag nag-a-ask ng personal questions kasi hindi po yun appropriate. And pumapatol po talaga ako sa Comsec. Ayan. Let's make this a fun, enjoyable community. So, Kerry, there you go. So, go. Ayan. This is it, Pansit. I hope you guys learned something from this video. This is Nurse Eileen. Please don't forget to like, share, and subscribe on my channel. And I will see you guys on my next one. Baboosh! Progestin. So estrogen. This is Nurse Eileen, and please don't forget to like, so there you go, taking USP method. Pero pag alam mo naman nasa safe